ang dami ng Diyos. And He will replace it with the new heart. Kasi you surrender everything. Kasi minsan isip natin, ang hirap kasi alam mo yung mga kasabihan, ayaw pumasok sa church kasi masusunog ako. Ayaw kong punta ng church kasi makasalanan ako. Sino bang hindi makasalanan? Kanino ba namatay si Kristo? Di ba para sa mga katulad natin na nagkasala, nagkamali, di ba? Nanakit sa puso ng Diyos. And God has been crucified on the cross for the forgiveness of your sin so that the Lord may use you. Hindi ka pwedeng gamitin ng Lord hanggat hindi forgiven yung sin mo. Hindi ka pwedeng gamitin ng Lord pag hindi binago yung puso. When the Lord change your heart, He will also change your mind. Magkakaroon ka ng bagong pananaw, magkakaroon ka ng bagong perspective sa buhay mo. Yung dating binabaliwala mo, ngayon binibigyan mo na ng importansya. No? You make the things, you neglect the old things, and then you value the new things in your life. So that's the new heart. No? Sabi niyan, before God uses your hands, He wants your heart. No? Bago kanya totoong gamitin, gusto niya munang ibigay mo yung puso mo sa kanya. Ibigay mo yung puso mo. Bakit? Kasi ang puso natin, maraming minamahal yan. No? Sa either pera, kaibigan, relasyon, ano pa, happening sa labas, maraming bagay. So, if the Lord wants to use you or to use your hands, ibig sabihin ng hands kasi dyan is the talent or your life. No? He wants your heart muna. God, God wants you to surrender everything. Gusto niya ibigay mo yung buhay mo. Diba? Hindi ba kayo nalulungkot? Ang buhay natin. Ito lang pansinin nyo lang, araw-araw, nagiging masaya naman tayo. We enjoy a lot of things. Pero at the end of the day, malungkot pa rin tayo. And minsan tataka tayo, ano bang kulang sa akin? Ano bang wala? Simple lang, wala si Lord. Kasi sabi nga ng iba lagi daw, naalala ko si Ato, yung isang vlogger na malakas mga ano yan, tawag dito. Hindi ko lang tawag sa kanya. Basta yun, nagkakaroon siya ng mga comments sa maraming bagay. Sabi niya, narating ko na yung, nakapag-ipon ako ng perang gusto ko. Meron akong magandang buhay. Pero sabi niya, at the end of the day, may missing pa rin sa buhay. So this is from a vlogger na masaya sa camera, matapang, pero pag siya na mag-isa, merong missing. So we cannot deny. Alam natin yan. That's why we need the Lord. Kaya alam mo, ang tao, ko yung sinabi ni isang pastor, ang tao daw mayabang. Mayabang ka pag hindi mo ina-acknowledge ang Lord sa buhay. Mayabang ka pag hindi ka lumalapit sa Diyos. Mayabang ka pag hindi ka, tawag dito, nagsusurrender kay Lord. So that's the pride of life. And pride comes from Satan. It doesn't come from the Lord. Kasi ang meron kay Lord, humility. Willingness of the heart to be changed. Nakita niyo yung puso natin, no? Uhugasan ng dugo ng Diyos yan. Lilinisin niya yan. Hanggang magmukha uling bago. Aalisin niya lahat ng bagay na nakakasira sa buhay. That's when you surrender everything. Kasi alam mo bakit? Hindi gagalawin ni Lord yung puso mo unless sabihin mo sa Kanya. That's our free will. That's our faith. Lord, sa'yo na tong puso ko. Ayoko nang gamitin pa ng iba. Maraming bagay. Kaya tayo madalas masaktan. Kaya madalas tayong, alam mo yun, ma-disappoint sa buhay. Because yung puso natin nasa ibang lugar. Wala kayo. Yan sabi ni Lord, di ba? Come and I will give you rest. Alam mo, hindi na naintindihan ng maraming tao yun eh. Akala nila, pagka naging Kristyano sila, mawawala na yung problema nila. Hindi na magkakaroon ng problem. Kasi may nagtatanong uh, ba't kung kailan ako naglilingkod kay Lord, parang mas dumami pa yung problema. So, asan doon yung sinapangako ni Lord na rest, kapahingahan? Alam niyo ba kung ano yung rest doon? In the midst of your problem, you can still have a positive perception about life. Nakakita na ba kayo ng tao pag may problema, ang sagot niya lang, kasama sa buhay yan. Eh, pag sinabi mo, ako sa buhay mo, ganun talaga. Kailangan lang natin manalig lagi sa Diyos. Nagkakaroon ka ng positive, di ba, mindset
Naku, ang buhay mo, hindi, ang ganito talaga ang buhay, ang gulo-gulo ng buhay. Mas maganda pa mamatay eh. May mga ganun tao. Diba? Kasi naiisip nila yun. Pero ikaw, pagka Kristiyano, kahit anong daming problema, alam mo, kasama mo si Lord. Diba? Alam mo, andyan siya sa'yo. Isang araw, matatapos din yan. Kasi, naalala niyo yung, ah, ako na, re-recall niyo to, yung word na footprints in the sand. Yung, di ba, naglalakad sila ni Lord, dalawang pair ng paa ay nakikita niya na bumabakas sa sand. Tapos dumating yung problema, nagulat sa isa na lang. Sabi niya, Lord, bakit ganun? Kala ko ba sasamahan mo ako lagi? Di ba sabi niya, Lord, I will be with you, di ba? I will never forsake you. So parang nagtampo siya kay Lord. Anong sagot ni Lord? Hindi mo pa yan. Paa ko yan, bit-bit kita. So yun ang nangyayari whenever we have problems. God is carrying us. Hindi kanya inaalis sa problema. Kinakarga kanya para sabay kayong lalabas sa problema. Hello? Ganun si Lord, no? And we will only hear this kind of uh, preaching to the godly people. Yung mga totoong naglilingkod ka. Di ba? Sabi nga nung ibang uh, preacher ngayon, matakot ka daw sa mga churches na puro happenings, blessing, and ng enjoyment ang ibinibigay na preaching. Bakit? Kasi sabi ng Bible, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at masikip ang daan patungo sa liwanag. At sabi doon sa Tagalog, konti lang ang nakakasumpo. So, ibig sabihin, hindi lahat nasusumpungan si Lord. Kaya, when you understand the word worship to the Lord, it means a surrendered life. Tama? Minsan, akala natin mas maganda plano natin, pero hindi natin alam. Mas maganda pala yung plano ni Lord. Hello? Di ba? Sa pananaw natin yan eh. Kasi ito yung mind ni Lord, ito lang tayo eh. So, ang laki. May mga bagay. Pansin mo, pag nag-uusap ang karpintero sa engineer, tingnan mo magkakaintindihan sila. Maintindihan kaya ng engineer yung sinasabi. Ay, maintindihan kaya ng karpintero yung sinasabi ng engineer, yung mga details and everything. Wala. Susunod lang siya dapat. Kasi siya yung knowledgeable. So, ganun tayo, no? Si Lord, tapos tayo. No? Para ka nakita nag-usap na pinapaliwanag nung 4 years old yung plano niya doon sa 40 years old. Di ba? Parang ganun eh. So, you cannot separate your service from your surrender. So, hindi ka pwede maglingkod sa Diyos na hindi mo sinasurrender lahat sa Kanya. Kasi pagka hindi mo sinurrender, it will just only be service, not a worship. Next, Ate Maria. Anyari? Ito na yan. Next ba? Oh, sumubra na kayo. Okay na? Okay, surrender to God means fully yielding your life to Him. No? You will, your will, your plans, your desires, and your control, trusting Him completely. Pag sinabing yielding, kay Lord ka lang talaga nakatuon, no? Kay Lord ka lang nagtitiwala. So, yun ang ibig sabihin ng surrender, no? Ulit natin, surrender to God means fully yielding your life to Him, your will, your plans, your desire, and your control, trusting Him completely. So, yun po yung ibig sabihin ng surrender, no? And letting God take control. So, surrender means you stop trying to run everything your way and allow God to lead. Ito kasi yung problema, no? We try to run everything with our own strength, our own mind. Hindi, kasi alam ko to, ako buhay ko to, ako mag-manage, no? My life, my body, my decision. Tama ba? Narinig ko lang yun. No? So when you are not allowing God to lead, so hindi mo alam kung paano i-drive yung buhay. Most people, sabi sa Proverbs 3:5, di ba? Trust in the Lord in all your ways. Acknowledge Him. Tama? Tama. Kulatin mo. Trust in the Lord with all your heart
And uh, and not lean on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways. Tama, magkabagi ako. So, nagulo pa ako. So yun, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sabi doon, and He will direct your path. So when you acknowledge God in your life, that's the moment that God will lead you. No? Pag inintindi mo na yung mga sinasabi niya, trust the Lord, no? Hindi mo na kinonsider yung ways mo, kinonsider mo kung ano yung plan ng Lord sa buhay mo. That's the moment God will lead you kung ano man yung binaplano niya sa'yo. Hello? Di ba? Marami kang plano sa buhay pero mas greater ang plano ng Lord. Ngayon lang, minsan we run our life in our own terms. Na gusto ko to Lord. Ganito yung paraan ko, ganyan yung gusto ko. Kaya alam nyo, marami talagang bumibitaw sa paglilingkod sa Lord. Okay, Jared, balik ka na rito. Kaita ko maraming bumibitaw sa paglilingkod because you run it your own way. Tapos pag nagkamali ka sa dulo, sisisihin mo si Lord, Lord, di mo man lang ako tinulungan. Lord, hindi mo man lang pinrovide yung pangailangan ko. Pero teka lang, sinunod mo ba yung sinabi ng Lord? And then you are complaining bakit nagkakaganyan po. Tama? No? Sabi ng Lord, pumunta ka ng Gimba, no? Pumunta ka ng Tarlac. Naguluhan. Tapos hinahanap mo yung, ano ba meron sa Gimba? Yung Telex sa Tarlac, di ba? Alam niyo yung Telex, yung isang kumpanya ng call center, hinahanap mo sa Tarlac, wala yun doon, di ba? So, kahit halugtugin mo yung buong Tarlac, wala kang makikita ng Telex. Kasi nasa Gimba siya. Nag-iisa lang yun eh. So, ibig sabihin, when God leads you in this way, do not run it in your own terms. Go to the way of the Lord. Trust the Lord and follow Him. Kasi ang plano ni Lord, hindi niya ini-explain. Gusto niya daanan mo lang. And then you will be surprised at the end of tawag dito, the goal. Magulat ka, ito pala plano ni Lord. Ang plano ko ito, ang plano ni Lord ito. Tama ba? And ang maganda pa doon, pag plano ni Lord, He will provide things along the way. Pag ikaw, you will provide things along the way. Ikaw mismo. So, yun yung pinagkaiba na, no? Letting God take control. Surrender means you stop trying to run everything your way and allow God to lead. Okay, my will be done versus Lord, your will be done. So simple definition of surrendering. Surrender to God is giving Him your whole life, trusting Him fully. And next, may next. Hindi, hindi buo no? Okay. So, yun na lang, no? Surrender to God is giving Him your whole life. Trusting Him fully. No? Yung totoong pagtitiwala, no? Hindi yung tiwalang kalahati lang. Titiwala ka pero nangangamba ka rin at the same time. Talagang totoong pagtitiwala. Next. 2. Worship is serving with the right motive. Nalala ko dati, nung kabataan ako, gusto ko sa praise and worship. Kasi gusto ko makita nila kung gaano ako galing tumugtog. That's my motive. Hindi dahil nandun ako kasi gusto ko mag-worship. No? Kaya, nalala ko dati nung tugtugan kami, pagka meron kasi yung part na ako na yung mag-exhibition, nalala ko ng days. Tuntua ako noon. Not knowingly, I have a wrong motive in doing my ministry. Ano yan? So, kaya minsan yung popularity hindi rin maganda. Nalala ko during the time, sumikat ako sa maraming churches dahil yung panahon na yun, di ba talaga ako mag-base. Tapos nalala ko yung kinakanta natin kanina, di ba yung napakabuti nga ng ating Diyos. May part doon, nalala ko, lahat kami musician, may exhibition. Yung part na, napakabuti niya. Maglalaro yung piano. Tapos papasok yung napakabuti sa electric guitar. Tapos papasok yung yung pang-apat, drums naman, tataglig. Panghuli ako, kasi akla, pumunta ako sa gitna, bass naman. Napaka ng ating, bam, 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 bam. Ganun yung bagsakan niya. So, saya ko noon. Ang motive ko noon, pag may mga event, gusto ko makilala nila ako as bassist. Ganun. Yung, kumbaga, popularity ang hinahanap ko. So, I'm serving the Lord, not for worship, but with the wrong motive. So, worship is serving the Lord with the right motive.